So, isa po sa mga bagong lumabas ngayon ni Fujidenso is itong ating inverter na frost freezer. So, meron tayong INFU 110S at INFU 210 SSDF. Features po ng dalawang unit is HG inverter, no frost upright freezer, then energy efficient inverter compressor. Then yung ating 21 cubic feet po is dual function po siya. Then pareho po silang eco LED light and easy open handle. Sa 11 cubic feet po natin is meron lang po tayong 3 tempered glass shelves. Then sa ating 21 cubic feet is meron tayong 5 heavy duty wire shelves. Then 1 bottom drawer. Then dito naman sa maliit is 3 bottom drawers. Then itong ating 11 cubic feet, add ko lang po is reversible door po ito. So, ito lang po yung ating door reversible Pero itong 21 cubic feet po is hindi po siya reversible door. So, no frost po siya, gaya po lang sabi ko kanina. So, means no frost buildup or hindi po siya nagyayelo or hindi nagyayelo yung body niya. Accessories or kasama po ng unit, once na binili ni customer, is itong ating user's manual, warranty certificate, hinge, and yung handle. For INFU, yung hinge and yung handle. Specifications po ng dalawang unit, meron tayong 240 volts and 60 hertz, 1.35 ampere sa 11 cubic, then 1.5 ampere sa 21 cubic. Wattage po ng maliit is 120 watts, then yung sa malaki natin or sa 21 cubic feet is 230 watts. Then pareho po sila ng refrigerant, R600A po ang refrigerant. Model and serial number location, makikita po natin sa likod ng unit. Pareho po yan na nasa likod po ang model and serial number nila. Door reversibility for INFU, ulitin ko lang po. For 11 cubic feet lang po yung door reversible po natin. So, ito po yung mga procedures once na magre-reverse tayo ng door. So, lipat lang natin yung mga hinges sa kabila, then yung mga screws. Yeah. So, installation procedure or space requirement, at least 10 mm gap at two sides and 5 inches sa likod po. Then, leveling the unit, pwede po natin siyang i-tilt ng konti para once na kalimutan ni customer sara yung pinto, is kusa siyang magsasara. So, INFU 110S, ito po yung panel niya. Then, dun sa ating 21 cubic feet, is ito po yung ating panel. So, control panel and commands. Dito na tayo muna sa INFU 110S. So, meron tayong freezer, super, alarm echo, then yung lock. So, sa freezer natin, pwede natin yung iset up to -14 to -22 degrees Celsius. Kapag magsaselect naman tayo ng super or super mode, ibig sabihin po niyan, i-set niya yung freezer natin ng maximum temperature. Then after 50 hours po is mag-automatically stop. Mag-automatically stop po yung ating super. Babalik po siya sa ating previous temperature. Then meron tayong alarm echo. So press lang natin yan ng 3 seconds para ma-activate yung ating echo mode. Then, kung gusto naman po natin i-lock or unlock yung unit, press lang natin yung lock ng 3 seconds para po makapag-lock or unlock tayo ng unit. So, dito naman tayo sa ating 21 cubic feet. So, nabanggit ko kanina na dual function siya. So, pwede natin siyang i-select freezer or fridge. So, pindutin lang natin yung din sa may freezer and fridge na indicator po. Then hold lang natin siya ng 3 seconds para po makapamili tayo kung freezer or fridge po yung desired temperature natin.
Then, pwede tayo mag-select ng temperature ng naka-degree Celsius or Fahrenheit. So, pwede natin yung baguhin kung gusto natin or kung gusto ni customer na naka-Fahrenheit siya, press lang natin yung nakalagay dyan na set temp ng 3 seconds para po makapag-ano tayo ng degree Celsius or Fahrenheit. Ayan. So, ito naman po yung mga temperature once na naka-Fahrenheit and naka-degree Celsius po tayo. So, meron din siyang super freeze na function. So, once na pinress natin yung super freeze, is mag-automatically set yan ng pinaka-lower temperature. So, kung gusto ni customer na mas mabilis yung paglalamig ng food or yung gusto niyang mas mabilis mag-freeze, then pwede natin i-suggest na i-super freeze siya. Pero after 52 hours na naka-super freeze po itong ating unit, is mag-automatically turn off yan. Hindi naman siya turn off na totally naka-off. Pero i-turn off niya lang yung super freeze. Babalik lang siya sa previous na temperature na sinet. Parts identification. So, meron po tayong sensor, heating element, and yung ating evaporator. Then, meron siyang thermal fuse, evaporator pan, then yung ating UI board. Then, RFI capacitor, main board, then yung inverter board. Then, compressor, and yung ating drain pan. Care and maintenance. So, ito po is mga paglilinis or mga paglilinis and mga tamang procedure ng paglilinis. Then, yung sa ating mga door seal. Troubleshooting. Ito po is pwede nyo siyang gawing guide once na may problem like appliance does not work or yung too much freeze na tinatawag. Or baka naman po kapag freezes, mas masyado siyang malamig, baka po naka-super mode lang. Ganyan. Kapag ayaw mag-work, baka naman po sa mga supply lang or sa mga main plant. So, ito naman po yung mga other troubleshooting and problem na pwede pong yung gawing guide. Nandiyan din po yung mga possible causes and solution. Then, warranty information po natin sa mga upright freezer po natin. 2 years warranty lang po sa parts, 1 year on service. Pero sa ating compressors, meron tayong 5 years warranty.